nitong dalawa na ito, etong si Tito Soto at saka si Ping Lacson, very obvious na pinagtatakpan nitong dalawa na ito yung mga magagaling na magnanakaw ng flood control fund. Di ba? Anong itsura ng Senado? Itsurang mga manang na ipinagtatanggol ang kanilang mga inapo kahit mali ang ginagawa. Di ba? Yan ang totoo dyan eh. So saan tayo? Gusto nilang ibalik yung dating liderato sapagkat mabubuklat nila ang laman nitong nabimbing at sinuspinding investigasyon ng flood control. Ay kinu-question nila ngayon, bakit ngayon iimbestigahan at bakit hindi? Lalo na itong si Asidre ng Tingog Party List na alam naman nating party list ng pamilyang Romualdez. Hindi ba ga? Na ang nangunguna ay ang asawa ni Martin Romualdez na si Yeda Romualdez. Yan ang unahin. Bakit ayaw nilang paimbestigahan sa bagong Senado? Sapagkat may mananagot. Walang Diyo, bumuhos ang sobrang lakas ng ulan na may kasamang hangin. Yung takbo namin na 80, bumaba pa ng 40. Akay, binagalan ko na ay zero visibility na eh. Ang lakas. Tapos kanina narinig ko sa mga balitaan, kanina mga humigit kumulang alas 3, 15 ng umaga, ay alas 3:15 nga ba, alas 3:30, halos zero visibility din dyan sa may Quezon City, Quezon Avenue, At pagdating namin din nga kaninang alas 4 AGs ng umaga sa istasyon, ay malakas na rin ang buhos ng ulan. Pinapaalala na kailangang magmadali nitong si Senador Rodante Marcoleta na siyang head ng Subcommittee on Flood Control sa ilalim po o bilang Vice Chairman ng Blue Ribbon Committee dyan sa Senado. Abay, kailangan hong madaliin na natin ito. Buhayin ang issue ng flood control at usigin lalo na si Ben Dalo. Nasaan na ngayon yung mga matatapang at magagaling na mga pro-flood control kunwari? Wala. Ano ang kanilang ninanais ngayon? Ang kanilang ninanais ay palitan, sibakin. Etong si kauupo pa lamang na si Senate President Alan Peter Cayetano. Bakit ba kayo ay kayo atat na tanggalin sa pwesto itong si Cayetano? Bakit? Samantalang kung inyong titingnan, sa ilalim ng pamumuno nitong si Cayetano, hinarap niya agad ang impeachment at flood control issues. Di ba ga? Humarurot agad sa bagong liderato ng Senado sa ilalim ho ng pamumuno nitong si Senador Alan Peter Cayetano na hindi alintana kung ano-anong mga batikos. Dalawang mahalagang usapin ng Senado ang agad nitong tinutukan. Una, yung napakainit na impeachment proceedings at ang muling investigasyon sa daang bilyong pondo o pisong pondo tungkol sa flood control. Siyempre, dahil nandito tayo sa Pilipinas, hati ang ating mga kababayan. Merong duda at intriga agad kung ano agad ang iniisip, na nagkaroon din nagkaroon ng Senate leadership change ay sapagkat may ganito o may ganyan, etc. etc. Pero nung nakaupo naman etong si Tito Soto at saka si Ping Lacson, ay di ganun din baga. Sapagkat very obvious na pinagtatakpan itong dalawa na ito yung mga magagaling na magnanakaw ng flood control fund. Di ba? Okay, so itong pag-upo at ngayon, ang kanilang move ay tanggalin si Cayetano. Keso meron daw itong hidden agenda. Meron daw naganap na lutuan o panggigipit sa politika. Ang bilis natin mag-conclude. Hindi ba ga? Ngunit,
Kung atin nung titingnan ng derechahan, hindi kayo mas mabuting pagbigyan natin ng pagkakataon na maglingkod itong si Senator at Senate President Alan Peter Cayetano. Bakit? Kesa magpadala tayo sa mga haka-haka at chismis sa tabi-tabi, latagan muna natin. Ng mga mga nangyari. Totoong nangyari. Ano pa talaga ang totoong nagawa nitong si bagong Senate President Alan Peter Cayetano. Na bukod sa una ay isang abogado, hindi siya isang komedyante. Di ba ka? Yan ang totoo dyan sa totoo lang, hindi naman biro yung dinatna nitong si Cayetano nung siya inaupo bilang Senate President, hindi ba ka? Nung bago siya naupo, di ba? Anong itsura ng Senado? Itsurang mga manang na ipinagtatanggol ang kanilang mga inapo kahit mali ang ginagawa. Di ba ka? Tabi-tabi po, yan po yung aking aking parang figure of speech lang. Hindi ka, yung ating mga apo, lalo na kapag mahal na mahal natin yung apo natin, ay di kahit alam nating mali yung ginawa, ipagtatanggol pa. Hindi ba ka? Sa totoo lang, sa mga nakaraang linggo, tila ho kinubkob na ng crisis at tension ang Senado. Kasabay ho ng pagdating ng impeachment articles mula sa House of Representatives noong May 13, 2026, ay umugong din yung usapin ng destabilization sa aligasyon na pagkakaroon ng kudeta. May bantang pagsasampa ng kaso laban sa ilang miyembro ng mayorya na nangyayari na at may girian sa pagitan ng iba't ibang bloke ng mga senador. Sa madaling sabi, hindi simpleng transition ang hinarap ni Cayetano, kundi isang Senado na nasa gitna ng isang siege. Political siege. Pang-aagaw-agawan. Ano pa bang ibang Tagalog ng siege? Yan, yung mga ganyang pangyayari, hindi ba ga? Pananakop, pamhihimasok. Yan. Pero sa halip na matulala o magpatianod sa ingay ng politika, agad hong gumalaw ang liderato nitong si Cayetano. Hindi ba ga? Anong ginawa? Sa usapin ng impeachment, agad-agad ay binuo nito ang impeachment court. Di ba? At pagkatapos ay nanumpa, hindi siya nagpatumpik-tumpik, hindi rin ito ibinaon sa limot, hindi pinatagal sa kung anong komite, at lalong hindi inatrasan. Di ba? Nang makarating ang mga artikulo ng impeachment sa Senado, agad hong ginalaw ang makinarya para masigurong handa na ang Senado na gampanan ang kanilang papel sa ilalim ng konstitusyon. At aminin natin na ganyan naman talaga ang inaasahan natin sa kabila ng mga halal ng bayan, na sila'y bilang mga halal ng bayan. That's what we expect. Hindi na ito usapin ng kumpabor o kontra sa napatalsik o ipatalsik na opisyal. Hindi na yun. Hindi na pinag-uusapan ngayon ang batas, ang konstitusyon mismo na nag-atas sa Senado na maging isang impeachment court, na ang trabaho nila ay hindi para takasan ang proseso o sumuko dahil lang naipit sa pressure ng politika. Kagaya ng ginagawa ngayon ng mga ipokritong mga ipokritong congressman, hindi ba ga? Iniipit sila sapagkat sila ay nakinabang. Itanggi man nila yan, wala tayong magagawa. Pero alam ng buong sambayanan at totoong sambayanan, hindi ba ga? Trabaho nitong mga ito, natanggapin ang kaso, ayusin ang rules at himayin ang bawat ebidensya. Pakinggan ang depensa at ang panig ng taga-usig at magdesisyon base sa kung ano ang legal at tama. Sa mabilis na pag-usad nito, malinaw naman na hindi matatawag na tamad o duwag ang bagong liderato. Dahil dumating ay May 13, the next morning, Monday, binuo ang nag-convene ang impeachment court. Hindi ba? At nanumpa na sila sa kanilang trabaho. Pagkatapos, binuweltahan din ng bagong Senado ang isang isyong bawat Pilipino ay apektado. Ito yung baha. Bumuho ng isang dedikadong flood control subcommittee sa pamumuno ni Senador Rodante Marcoleta, na ngayon
ay inis na inis etong mga magagaling at naggagaling-galingan, lalo na yung hindi naman abogado pero komedyante, nagpapatawa na naman. Pagka sa kanila, pwede. Pero kapag sa hindi nila gusto, hindi. Nung una pa lang, malinaw ho, walang sacred cow dito sa ilalim ng pamumuno ni Rodante Marcoleta nung siya may hawak ng Blue Ribbon Committee. Walang protektadong interes at walang exempted sa investigasyon. Di guys, sinuspinde rin si dating senador ni dating senador Panfilo Ping Lacson, na dating namuno sa Blue Ribbon Committee ang investigasyong ito tungkol sa flood control fiasco. Masaklap, nakatenga at inamag na. So saan tayo? Gusto nilang ibalik yung dating liderato sapagkat mabubuklat nila ang laman nitong nabimbin at sinuspinding investigasyon ng flood control. Ay kini-question nila ngayon, bakit ngayon iimbestigahan at bakit hindi? Lalo na itong si Asidre ng Tingog Party List, na alam naman nating party list ng pamilyang Romualdez. Hindi ba ga? Na ang nangunguna ay ang asawa ni Martin Romualdez na si Yeda Romualdez. Yan ang unahin. Bakit ayaw nilang paimbestigahan sa bagong Senado? Sapagkat may mananagot. Balita, impormasyon at balitaktak.